Hello, it's been a while, hindi tayo nakapag-post ng videos. Pero, kumusta na po kayo? From our previous topic, shift muna tayo ng content ngayon. Isingit muna natin itong Strengthened Senior High School Curriculum. Bali, pasilip muna ito since in the past few days, we are attending orientation on the implementation of the Strengthened Senior High School Curriculum. So, ano ba itatawag dito? Itong tinatanong natin. First, ang itatawag po dito ay Strengthened Senior High School Curriculum. So, kailan po ito ipatutupad? Ito agad-agad na ba? This opening ba ng klase? Ipatutupad na ito? So, hindi po. Ipatutupad ito next school year, hindi pa ngayong school year 2025. Subalit, mayroon ng mga schools na pilot implementation itong Strengthened Senior High School Curriculum. Siyempre, from small, school, medium, and large or mega school, meron pong magpa-pilot this opening ng classes sa school year 2025, both in public at private schools, meron na pong magpa-pilot implementation. And in this video, silipin natin ano ba yung key features o key features lang muna nitong bagong curriculum ng senior high school. Okay, balikan muna natin ulit itong mga kadahilanan, mga rasyonale natin tungkol dito. So, dahil nga ang senior high school, ang itinuturing nga na endpoint na ng basic education, meaning dito natin talaga piniprepare yung ating mga learners sa kanilang 4 curriculum exit. Ito yung orientation natin dati sa senior high school. So, sa mga pioneer faculty ng senior high school, alam natin na ang 4 exits na yan, syempre, higher education, negosyo, business or entrepreneurship. We have trabaho o employment, and then yung middle level skills development, skills, of course, the certification. So, ito ang ating pinagsumikapan sa ating mga senior high school learners that they are equipped with the necessary knowledge and skills, life and career, communication, even the use of media and technology. Yan ang ating mithiin sa ating graduates na equip sila at handa sa 4 na exits na yan. So, simulan natin. Ano ba ang nakita at kailangan na baguhin? Ang senior high school curriculum. So, sabi nga, una, batay sa pag-aaral, that the current senior high school curriculum daw ay congested. Siguro sasang-ayon kayo or hindi sa akin sa sasabihin na ito, pero totoo naman na ang daming itinuturo at dahil semestral tayo sa senior high school, usually kinukulang sa oras bago maituro ang dapat na maituro. Ang daming ituturo, ang daming competencies, kaya ang tendency hindi na ituro ng mas malalim ng guro. So ito po yung lumalabas daw sa mga pag-aaral ayon sa mga expert natin sa pagdadraft ng curriculum. Next, sinabi rin na sa pag-aaral na teachers and students are overworked. Ay, agree tayo dito, di po ba? And we are producing very tired learners. Totoo naman. At observation din natin ito. So, instructional and homework time exceeds in a global standards. Ito po ang sinasabi dito. At sa sobrang dami daw ng tinuturo, andyan din ang sobrang daming requirements. Which is true, lalo na nga sa research subject ng ating mga senior high school. Requirements for the subjects are too much. Ang daming puyat, ang daming pagod, at di nga nakakakain ng learners natin dahil halos sa nabubuhos yung oras in doing research tasks. Nandun na yung oras ng ating mga learners. At syempre sinabi rin sa pag-aaral, ang naging marketing daw ng senior high school curriculum. Dati job ready ang ating learners after senior high school. Pero ito na nga ang result ng mga studies. Only 10% of senior high school completers enter the workforce. At karamihan pa nga informal jobs. So those low-paying jobs, tendera, part-timers sa fast food, etc. na malayo actually sa kanilang preparation sa kanilang senior high school strand. So, ayon din sa ating mga curriculum experts
Hindi naman daw nasayang o wasted ang senior high school curriculum sa kabila ng mga ganitong mga pangyayari. Sinasabi dito that we have made some progress, ika nga. At isa sa natukoy ay 4 out of 5 companies are open in hiring senior high school graduates. So this means 80% daw in the industry are actually willing to accept senior high school graduates. And of course, isa pa, continuous daw at increasing ang ating enrollment sa senior high school. Sa katunayan, ang enrollment among 16 to 7 years old daw ay nag-increase po ng 13%. Mula nang nag-start ang senior high school, mas marami na daw pong nag-i-enroll sa senior high school. These are not from my mouth, of course. This is according to studies that were presented during the orientation. At bakit nga ba nagkaroon ng ganitong initiative to strengthen the senior high school curriculum? Siyempre, ito ay dahil na rin sa isa sa mensahe ng ating Pangulo on his third State of the Nation address. So ano ba ang sabi ng Pangulo? Sabi dito, to harness the totality of the Filipino. Ano pong ibig sabihin nito? We have to empower the graduates for employment. We have to decongest the senior high school curriculum. And of course, enhance the work immersion program for senior high school learners. And to find and support the assessment and certification of our SHS TVL graduates. So, ito na to. Okay, agreement tayo o hindi. This is where our senior high school curriculum is leading all of us. So, anong mangyari? This school year, sa opening ng klase, number 1, of course, may pilot implementation ng strengthened senior high school curriculum, and we have to look. Bubususiin daw muli ang senior high school curriculum dito sa implementation na to. The learning delivery, teacher support, learning resources, etc. Lahat ng ito ay dapat matingnan with, of course, the pilot implementation ng new SHS curriculum. Okay. Silipin natin ano ang vision sa reform, ano ang 4 important components nito kung saan iikot ang ating senior high school curriculum. Okay, number 1, streamlining tracks and subjects to enhance clarity and efficiency. So, mas konti ang subject, mas konti ang ituturo, at kung masisilip natin ang curriculum guide, yung legit and final po na curriculum guide ha, hindi yung mga naglalabasan sa social media na hindi natin sure kung final ba or draft copy lang ng curriculum guide. So, doon po makikita po natin na even yung praising ng competencies ay mas simple, straightforward, at hindi ganon ka-wordy. Number 2, expanding student choice to align education with individual aspirations. Ano po ibig sabihin nito? Hindi lang basta mag-e-enroll ang ating mga estudyante. So even before, sa grade 10 pa lang nila, may mga guidance program. So ito rin naman ang nangyari when we started the curriculum, yung ating senior high school curriculum. May mga guidance program na isinagawa actually before we started the implementation of the senior high school curriculum. So, meron din ngayon landasin na ikukonduct sa kanila, of course, to guide our students. Their choice, of course, are supposed to be put in privacy. Aalisin na daw po yung bandwagon effect na kung saan marami o uso na kurso sa estudyante, nandoon sila sama-sama. Kung uso ang STEM, lahat sila nag-i-STEM. Uso ang cookery, ayun, lahat sila nasa cookery. So ito yung mga common observations natin dati. Kung saan uso na strand, andun sila lahat. Tapos yung TBL, ano daw po ang nangyari? Declining ang enrollment. Pakunti ng pakunti, lalo na sa industrial arts. Ang hirap daw pong i-market. Mag-offer, halos halimbawa, nag-offer ng carpentry, pero ilan lang ang enrollees? 2 o 5. And it was alarming on the part of the industrial arts. Kaya nga dito sa number 3, which is enhancing employability,
observation din na yung work immersion ng mga bata before 80 hours dati. Pero what usually lang ba ang ginagawa ng mga bata during their work immersion? And yung mindset din ng ating mga partner company, i-entrust ba nila sa ating mga immersee na mag-stay lang sa kanilang company for maximum of 80 hours? Ipagkakatiwala ba nila sa ating mga bata yung mga crucial task sa trabaho? Paano kung maaksidente o anong mangyari sa bata? Sagutin pa ito ng company. So in this new strengthened senior high school curriculum, isa daw po sa nabibigyan tuon ay itong enhancing din itong feature ng work immersion. Extending the work hours at tatalakayin natin yan sa susunod na video. From 80 hours, ilang oras na po ba ang work immersion at kailan ito kukuhanin ng bata? May kasabay mga subjects pag kinuha ng mga bata yung work immersion? Lahat ba mag-work immersion? So in our next video, sisilipin po natin ito. Number 4, establishing stackable and seamless pathways for continued academic and career growth. Bakit stackable? What do we mean when we say stackable or seamless learning pathways? Makikita natin ito sa sample class program na ipapasilip din natin sa inyo sa susunod na mga videos. Sinasabi nga po na isa ito sa newest feature ng senior high. Now, given all these reforms, there are key features of the curriculum kung saan iikot ito ngang bago, itong strengthened senior high school curriculum. Narito po ang pasilip sa ating key features ng strengthened senior high school curriculum. Sa next video talakayin natin, ilan na lang ba ang natirang core subjects from 15 core subjects before, ilan na lang ang natira ngayon? Pareho pa rin ba ang time allotment o nabago rin? Next, ilang track na lang mula sa dating 4 tracks? Ilan na lang po sa bago? Ilan ang natirang track ngayon? May TVL pa ba? Or pinalitan na ba ang tawag sa TVL? Kung ito ay pinalitan, ano nang ipinalit? Technical vocational pa rin ba ang tawag? O may bago na? Okay, may mga core subjects po ba? Ano ang nabago sa core subjects? So silipin natin lahat po ito sa next video. Kailan ba i-offer ang core subjects? Sa grade 11 lang ba? Wala na bang core subjects sa grade 12? O required ba sa lahat ng senior high school students ang pag-take ng core subjects? Tatlo pa rin ba ang classification ng subjects from core, applied, and specialized? O nabago na? Ano ang mangyayari sa English at Filipino subjects? So ito medyo ang nalulungkot ako dito. So next video, silipin po natin ito mga kawika. At ano-ano ang mga nawalang core subjects sa senior high school. Ano na yung core subjects ng Soksay? Mga kawika, lahat ng ito, silipin natin sa next part ng video. Patuloy na tumutok, patuloy na maging updated sapagkat tayo ang kawal ng karunungan at pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam!